At ang pinakahuli pong itinuro, isa sa tatlong itinuro, of course, ang dating Senate President, collateral damage. Yes, Si Hearts Evangelista. ang dami. Tulad din ng ibang itinuturo, nako may kaso yan. Matindi ang kaso. Ang tanong ng bayan ngayon, masasama na kaya pati yung mga pinagpagura ni Hearts Evangelista dito sa freeze order na ito ng AMLAC? Siguro yan yung ninakaw ng asawa mo, no? Siguro yung mga gamit mo na yan, isa ka sa nakinabang dyan sa ibinibintang sa asawa mo. Bakit magagalit si Heart sa mga netizens? Huwag kang magalit sa mga bashers. Magalit ka sa asawa mo. Magalit ka kay Senator Cheese dahil siya ang ugat kung bakit ka ngayon binibira ng taong bayan. Nagsumbong daw yung mga kasambahay, sinisigaw-sigawan daw ni Senator Cheese si Heart. Umiiyak daw si Heart. Kasi di ba pinagpipistahan ngayon, miss na raw ni Mami Min si Catherine. Na kaya raw hindi nakakauwi si Catherine, may sarili ng kondo at nagli-live-in na daw sila doon ni Mayor Mark Alcala. Ay, kailan lang binuksan yung bagong business sila ni Mami Min. Nandun, magkasama. Naku, nandun daw si Mayor Alcala, pero nasa loob daw ng sakyan. Hindi raw bumaba. Oo. Ano yung bantay na lang ng bantay yung mayor? Pinababayaan na yung constituents niya sa Lucena. Kaya Gusto hindi siyang bumaba. pababain ni Catherine, pero hindi pinayagan ni Mami Min. Ay nako, kumusta na po kayo ulit mga pinakamamahal naming kachika? Puro na lang po ulan, puro baha. Umihilang ang palaka, baha na. Nakakaumay naman po talaga. Hindi bale pabayaan nyo po na kaming tatlo ang magbigay sa inyo ng magagandang chika at kontrobersiya. Di ba naman, Romel? Tama, basang-basa ang kalupaan, kaya basa namin ang inyong nasa isipan. Basang-basa sa ulan. Oo, di ba? Correct. Ay, naku, ano naman. Wow naman. Para Decente. Decente. Ano masasabi mo naman, Wendell Alvarez, a.k.a. Barikutot? Handa na ba kayo? Kaming tatlong handa-handa na magbigay sa inyo ng mga showbiz intriga at mga kontrobersiya. Siyempre, handa na rin kami sa aming mga opinyon. Hay, nagpaalam ka ba kay Ate Kuring sa mga pinagsasasabi mo? Oo, nagulat ako. Ay, Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Oo, kay Ate Kuring pala yun. Eh, pag binablind item mo sa Ate Kuring, yan ang sinasabi mo. Diba? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Ayun, naka-lipstick ka na naman, anak. Paano nga ang pagli-lipstick? Tapos, yun. Eh, ang nagaganda naman bagay na bagay sa kanya. Oh, Diba? fresh. At mga fresh na kwento po ang ihahandog namin itatawid sa inyo. Of course, dito lamang po sa inyong programa, aming programa at ito po ang Showbiz Now! Now! Alam mo, tapatan tayong tatlo. Kinabog talaga ng mundo ng politika, ang mundo ng showbiz ngayon. Sinabi mo Tama. pa. Sinabi mo pa. Dati-dati tayo yung nasa ibabaw, Oo. di ba? Lokal na aliwan, tapos politika sumusunod lang. At Pero tapos, ngayon... Panapanahon din talaga, no? Oo, totoo yan. Panapanahon Minsan talaga. naman, musika. Oo. Di ba? Oo. Mga singers naman ang Correct. bumibida. Oo. Ngayon, mga politiko, talaga. Iba. Grabe, turuan na po sila ng turuan ngayon, mga kachika, tungkol po sa mga lagayan at mga anomalya sa DPWH. At sabi nga natin, huwag kayong turo ng turo, baka kayo manuno. Yun na nga, ang Ayun biruan na. ngayon, di ba? Sige, turo Oo. pa. Sino pa? Yun. Ala. At ang pinakahuli pong itinuro, isa sa tatlong itinuro, of course, ang dating Senate President, Cheese Escudero. Di ba? Eto naman din. Na collateral damage. Yes, Si Hearts Evangelista. ang dami. Grabe, Tama, nakakaawa naman si Hearts. Siya talaga yung tinututukan ng mga pagbira ngayon. Dahil syempre, asawa niya yung pinagbibintangan. Oo, walang magagawa. Walang magagawa ay asawa niya kasi kung di naman siya connected dyan, hindi siya mababang. Tama yan. At eto na nga po, nagtuturoan na sila. Ang idinidiin naman ngayon ni Senator Cheese. Sino naman? Siyempre, ang dating speaker. Aha. Oo, si Martin Romualdez. Okay. Oo. Sino kaya sa palagay mo sa kanilang dalawa ang mas matindi? Siyempre sa akin mga naririnig, siguro si dating speaker Martin Romualdez. Talaga? Oo. Kesa kay, kay Zaldico? Ay, mas matindi si Saldico. Grabe Resign yun. na.
Oo nga, resign na nga eh. Pwede ba may kasabihan tayo kung minsan, di ba nakalimutan ni si dating Senate President, di ba, sabi nga ni, nung nasirang Jokerino, di ba? Pointing fingers to other are bad person. Pointing. Wag mo nang inglitsin. Hindi na. Ang sabi niya, sabi nga, ano. lagi niyo pong tatandaan, kapag tayo ay nagturo ng ating isang daliri, tatlo ang nakatutok sa atin. Nagturo kayo, tatlo ang nasa inyong ano. Alam mo, mahirap talaga. May mga balik talaga. Lahat may meaning ang mga bagay-bagay. Totoo yan. At talagang naglitanya siya. Pero eto naman po mga kachika, mga kababayan. Naaawa lang po kami kay Heart Evangelista dahil sobra siyang apektado talaga ngayon. Pati yung Milan at saka yung Paris niyang dapat nandun siya, di ba? Hindi siya sumipot. Sinacrifice siya talaga yun. Grabe. Yun ay kanyang mahal na trabaho dahil dyan siya kumikita. Yes. Isa po yan sa mga sources ng kanyang income. Yung pagpunta niya na yan para siya ay rumampa. Correct. Diba? Para kumita, yung pinakagustong-gusto niya talagang ginagawa at pagkita, ilang milyon daw, sabi niya nga, di ba? Ilang milyon na ang mawawala. Sabi, 2 milyon daw sa bawat punta niya na tinututulan ng Ng iba. iba. Pero wala questionin man o hindi, sariling pagod pa rin ni Heart ang nakapaloob doon. Correct. Eto na po, syempre ang mangyayari dyan dahil nga pinagbibintangan na itong kanyang asawa, di ba? Yes. Tulad din ng ibang itinuturo, nako may kaso yan. Matindi ang kaso, di ba? Ano ang kaso? Direct bribery at saka malversation of public funds. Kasi pondo ng bayan yung ibinibintang sa kanila na ginalaw nila, ninakaw sa madaling salita. At yan po ay magkakaroon talaga ng kaso. Sabi nga natin, hindi pa naman natin alam kung ano talaga, totoo ba to o hindi. Dahil meron pa pagdadaan ng proseso na pagkahaba-haba pa. Oo. Matagal yun. Kaya lang, ang pinag-uusapan ngayon, hindi ba yung mga propiedad nila? Diba? Lalo na itong mga pinagbibintangan talagang, hindi naman siguro bintang na yon dito sa mga kontraktor na to. Oo. Kitang-kita naman Nandiyan na sila, umamin na sila. At saka pinagsauli na nila yung mga sasakyan. May nagsauli na. May nagsauli. Kaya hindi Dalawa bintang pa yun. lang. Kaya hindi bintang yun. Oo. Tapos yung restitution na tinatawag natin, dapat nilang ibalik yung nakaw na pera sa ating bayan. Ngayon may freeze order na, Ayan di ba, na. sa kanila. Ang tanong ng bayan ngayon, masasama na kaya pati yung mga pinagpagura ni Heart Evangelista dito sa freeze order na ito ng AMLAC? Nag-prenuptial naman na magpakasal Oo, sila. meron. Diba? safe, sila, may safe na safe pala. Safe pa Yung rin. nakaraan. Yung nakaraan bago sila mag-asawa. Oo. Yung, kasi pag conjugal, pera mo, pagsasaluhin. Samahin. Pero pagka prenuptial yan, yung pera ni Hart, kanya lang, at yung kay Senator Cheese, kanya lang din. Pero itong ang tanong nga nila, paano ngayon na nagsama na sila? Oo. Yun ang inaano natin. Pero dapat napakalinaw naman. Nakita naman po natin, mga kachika talaga, na si Heart Evangelista nagpapakamatay naman sa pagtatrabaho. Napaka-legitimate source po ang kanyang pinanghahawakan, di ba? Di ba marami nga nagsasabi, si Heart magtrabaho, sigkad. Sobra. Ay, Oo, Singkad. Singkad. Pero nakita mo, mayaman na siya. Sabi nga, mayaman na daw yung asawa niya. Bakit kinakailangan pa niya magtrabaho? At si Hart Mayaman ay siya. galing sa isang pamilyang Mayaman. talagang meron na siyang gintong kutsara sa bibig nang ipanganak siya. Oo, doon. Kumbaga yung chain of restaurants nila, hindi naman siguro po basta-basta yon. Kaya alam natin na si Hart talaga ay nanggaling sa isang buena familia, di ba? Yan. Ang tanong nila, paano yun? Baka mamaya pati si Hart maipit yung pera niya. Protection na lang ang kailangan ni Hart yan. Totoo. Kasi nakikita naman natin, di ba? Pinagpaguran niya yan. Yes. Maliban na lamang, sabi. Yun, may Kung maliban. alam niya ang unlawful activities ng kanyang asawa at siya'y nakinabang mula dun sa binibintang na 150 million. Di ba? Sino Grabe. nagtuga nun, di ba? Si yung undersecretary ng DPW So, meron daw tao na namagitan. Maynard ang pangalan. Yun daw. At yung pera daw na yun, 150 million, ay para kay Senator Cheese Escudero daw yun. Naku, Kaya, ito yung mga sinasabi. ang hirap, ang dami-dami talaga nagbibintangan, nagtuturuan talaga ngayon. Ngayon, balikan natin, 12 taon na ang nakararaan. Ngayon po, umiikot na naman po sa YouTube. Napapanood
napapanood na naman ngayon. Yun pong litanya, naratibo ng mga magulang ni Hart Evangelista nung nililigawan pa lang ni Senator Cheese si Hart. 12 years ago. Yan. Si Mami Cecil at saka si Tito Ray, di ba? Nagsalita sila. Sabi niya, Mr. Escudero, nakikiusap kami. Layuan mo muna ang anak namin para makapag-isip naman siya. Nag-aapila kami kay Mr. Escudero. Kung maaari lang, iwanan muna niya ang anak namin para medyo magpalamig ng konti. Ganon. Nasa ano yan, di ba? Lumabas dati yan. Sa TV, lahat Well, tayo. years ago, pinagpistahan yan. Tutol talaga ang mga magulang ni Hart dahil may unang pagkakataon daw na gustong makilala sila. Amoy na amoy daw ang alak at nakaupo na pa. Yung alam mo yung upo Relax. na hindi relax eh. Yeah. Parang ano ba yung term Salampang na to? yung ano, Nakasalampak siya nakasalampak doon. talaga. Oo. Dumating siya doon, na gusto niya makilala yung magulang ni Hart. Dumating siya doon for the very first time, nakasalampak siya doon. Amoy na amoy yung alak at parang nakakatakot, nakakabastos. Unang araw na makikilala mo pa lang yung magulang, tapos ganun na kagad yung makikita sa'yo, ayaw na ayaw nila. Although of course si Hart noon nagsasalita, kahit sino naman daw kasi kinokontra na magulang niya. Sabi niya, nobody is well good enough for them. Ngayon, ang sabi daw ni Hart sa daddy niya, Daddy, kung sakaling magkamali ako ng desisyon ngayon sa pamimili sa love life niya, sana wag niyo ako itakwil. Sabi raw ni Hart, hindi naman gagawin ng magulang yon. Sabi nga ni Tito Ray, anak namin siya. We always love her. Hindi po pwede. Pero ngayon, nagsumbong daw yung mga kasambahay. Sinisigaw-sigawan daw ni Senator Cheese si Hart. Umiiyak daw si Hart. Yung mga katulong nagsumbong sa akin nung dumating ako, yung anak ko, binubulyawan ko sa taas, sinisigawan, lasing. At yung bata naman, siguro, duwag naman yung anak ko na yun, may iyak lang nandoon. Nakita mo kung gano'ng pagkatao na, respeto ba yun? Nandun pa sa lugar namin. Kaya kung ikaw ay magulang, nagmamalasakit ka at nagmamahal ng anak, ayaw mo talaga para kay Senator Cheese, di ba? Siyempre lahat naman ng magulang, siyempre ang gusto yung mapabuti, masaya ang anak mo. Siyempre lahat naman ganon. Pero tingnan mo ayaw ng mga magulang, kontrang-kontra ang pamilya. Pero sino po ba ang nanalo sa bandang uli? Hindi ba ang puso pa rin ni Hart? Dahil sila pa rin po ang nagkatuluyan ni Senator Cheese yun. Ngayon naman, kaya nalalagay naman sa ganitong kalagayan si Hart Evangelista dahil nga doon sa bintang na yan ng pagkuha sa pondo ng ating bayan. Yung sinasabi lang kickback daw. Kickback, gano'n, lagay, di ba? Anomalya talaga. Dati naman si Hart, ipinakikita naman niya pati yung mga kagamitan niya na lahat. branded. Wala namang Pineflexin, pumapansin. correct. Bakit ngayon binibimbang siya at sinasabi, siguro yan yung ninakaw ng asawa mo, no? Siguro yung mga gamit mo na yan, isa ka sa nakinabang dyan sa ibinibintang sa asawa mo. Parang gano'n. Walang lusot Katulad nga, di ba? Dati naman okay lang. Ngayon, lahat may meaning napapansin. Napansin na. Totoo yan, napapansin talaga. Pero ito naman, bakit magagalit si Hart sa mga netizens? Bakit siya magagalit sa bashers? May pinanggagalingan naman. Kung ako tatanungin mo, huwag kang magalit sa mga bashers. Magalit ka sa asawa mo. Magalit ka kay Senator Cheese dahil siya ang ugat kung bakit ka ngayon binibira ng taong bayan. Sa pag-aakala na yung ibinibintang na 150 million pesos sa kanya ay napakinabangan mo. Sa kanya ka magalit, wag sa mga netizens, lalong wag sa mga bashers dahil ano ang iniisip mo? Palakpakan nila ang ginawa ng asawa mo? Mali yun, di ba? Kaya wag siya magagalit sa mga bashers. Saka dapat tanungin niya yung asawa niya kung talaga bang totoo ba yung binibintang sa'yo. Kasi sa akin bumubuelta. Akong binabanatan nila Kaya diba? pressured ngayon si Hart Evangelista na ilabas ang totoo para hindi siya, para malinis ang pangalan nila pareho. Dapat ganon. Tapos meron pa, wala namang cancel culture si Hart, di ba? Wala pong nabawa sa kanyang mga endorsement, nadadagdagan pa nga po. Hindi po totoo na nag-atrasa na raw po. Pinagtanggol siya. Pinagtanggol siya ni Attorney Annette Gozo. Ekotibo ng GMA7, ipinagtanggol siya. At saka hindi po siguro tama para sa amin, lalo na para sa akin, na bata pa lang si Hart ay nakikita na namin. At alam
Alam namin na ang kanyang pamilya ay maituturing sa isa sa pinakamayaman. Dahil sila po ay mapagpunyagi. Sila ay masisipag na tao, nangangarap at natupad ang kanilang pangarap sa pamamagitan ng pagsisipag. Kilala na namin si Hart. Kailan lang naman yan umusbong? Yung mga bira sa kanya na yan. Ngayon lang yan. Ngayon lang, dati nung Dahil wala. na kay Senator Cheese. Dahil nasangkot. Nasangkot. Hindi siya dapat magalit sa bashers. Magalit siya kung saan nag-ugat yung kwento na ito para siya ngayon ang tudlain ng mga tao, di ba? Ganun lang naman yun eh. Ipinakikita ni Hart yung mga branded niyang produkto. Pinagtatrabaho niya yan, di ba? Wala siyang sinasayang na panahon. Nagpipinta pa. At saka yung mga bag niya, di ba? Nalagyan niya ng pinta. At saka sana napapanood na yung hirap ni Hart. Sa sasakyan siya nagbibihis. Kumakain. Alam mo yung hirap na hirap siya. Naghahanap, nagsusuklay, naghahanap bibihis. Sa loob ng sasakyan, isipin papunta na naman sa next event. Grabe yung hirap niya. Kaya nakakasakit ng loob po na isipin na bakit ang ginagawa niyong punching bag ngayon ay si Hart Evangelista. Hindi naman siya yung sangkot dito sa mga lagayan na ito sa DPWH, dito sa mga insertion na ito. Ano ang sabi ng mga kababayan natin? Ngayon, Senator Cheese, sa iyo bumalik lahat, na back to you ka. Ay ang kaiipit mo sa impeachment ni VP Sara, sabi, kadi-delay mo. Ano nangyayari sa iyo ngayon? Ikaw ang na-forthwith. Di ba? Mga Pilipino talaga. Yung mga magdugtong. Pinababa ka pa sa pwesto mo bilang Senate President. Nandito ka pa sa gitna ng anomalya ngayon na ang nabibira ng todo-todo dahil siya'y sikat ay si Hart Evangelista. Idagdag lang natin bakit hindi bibimbangin si Hart at saka si Senator Cheese? Naalala nyo yung Blue Diamond Ring? Ay, yung Blue na $1 million ang halaga. Ang laki nun. Ang laki, grabe. Heart shape. Sige, sabihin na po natin, ngayon 57 ang palitan, 56, 57. Nung ibigay yan ni Senator Cheese kay Hart, sabihin na natin 50 na lang. Round off na lang natin sa 50. 50 pesos per dollar. 50 million yun. Samantalang ang sabi nun, poorest senator, si Senator Cheese. Alam niyo po, yung $1 million na yan, na halaga ng singsing ni Hart, ilang balik-balik sa entablado si Jessica Sanchez para makuha lang yan. Halos maire na yung tao, kabuanan na kumakanta pa, lumalaban pa, nakikipaglaban pa dahil po sa 1 million na premyo. $1 million, tapos ibibigay lang sa asawa $1 million. Di ba ang halaga? Di ba? Sobra. Kaya sila napansin. Yun. May linalikan na naman kasing mga kwento. Yung mga balik-balik. Sa birthday ni Hart yun. Yan, isipin mo, di ba? Pinag-ano pa nga ni Hart yan, sabi niya. Sabi niya. Siguro tataka din siya. How are you able to buy this? How? And where? Who? Di ba? Tala ako singsing ko, itim lang. Diyos ko, tayo nga, magkaroon lang ng isang singsing na mumuray. Saya. Tapos, blue yun blue diamond yun. Heart shape. Siguro 10 carats yun. Kasi ang laki eh. Hindi Baka lang hindi 10 lang. yun. Lang 10 yun. Sobrang laki kasi. Di ba akala natin kasi, brilyante ang tawag. Diamante po ang tawag sa ganon. Pag malalaki na. Diamonds. Ang diamonds, diamante po yan. Kaya, paano yan ngayon, yung $1 million na yan? Kanino ibinibimbang? Kay Hart, di ba? Siya ba nagregalo sa sarili niya niyan? Di ba? Kaya nako, dapat talaga itong mga involved na tao dito, manahimik na lang. Hindi yung turo pa kayo ng turo kayo ng turo. Si ganito, mas malaki. Meron pa siyang mema lang. Sa kanyang privilege speech. Merong mema lang. Mema sabi lang showbiz, di ba? Meron pang ako lang. Ako lang? Paano sila? Turo ka ng turo, di ba? Ako lang. Ibig sabihin, ba't sila hindi? Kasali ka pa rin, di ba? Parang binabalik mo lang sa iba, pero kasali ka pa rin. Alam niyo po, Senator Cheese, wala kaming kontra sa inyo mula't mula bilang asawa ni Hart Evangelista. Mula nung ligawan mo siya, hanggang nagpakasal kayo, hanggang ngayon na nagsasama kayo, wala kayong narinig na anuman sa amin na kontra kami sa iyo bilang asawa ni Hart. Kami ngayon ay nagsasalita na aawa kami kay Hart. Bakit po kailangan siya ang dumipa at ipako sa krus sa isang
isang bagay na hindi naman niya kagagawan. Siya yung nasa sentrohan ngayon. Yes, so, kawawa. Kaya nga umiiyak nga siya, di ba, sa kanyang mga ano. Paano? Babatuhin daw siya ng kamatis. Huhubaran daw siya. At saka, at kung ano, di ba, nung nag-live nga siya, di ba, nung sabihin pa siyang Childless. Napakasakit nun. Yung napakasakit. Yun po hindi ko na nga sana babanggitin yung childless, pero pinaalala mo okay lang. Isa sa pinakamasakit na pinambibira sa kanya ngayon, childless, di ba? Ano ang sabi? Kaya wala kayong anak inaasikaso niyang asawa mong senador, yung mga kickback na yan. Hindi talaga serbisyo ang inaasikaso ni Senator Chis Escudero, negosyo. Yan, mababasa mo yan. Yan ang mga ibinabato. Sabi, hindi serbisyo, negosyo. Kaya hanggang ngayon wala kayong anak. Yan ang sinasabi. Grabe. Ang Buwelta, sasakit, ang mga diba? buwelta, ang sakit, hindi mo talaga malulunok. Siyempre bilang si Hart, siyempre masasaktan yun sa mga Of course sinasabi naman. nila. Bukod sa sakit na ng loob sa asawa niya, mas masakit dahil siya ang nalalagay sa alanganin na hindi naman niya kagagawan. Yun lamang naman yun. Ngayon maintindihan na natin ang mga magulang ni Hart. Bakit? Diba? Bakit sila kontrang-kontra? Tsaka parang meron pang kwento nun na sinabi yata niya kay Hart. Hindi po ako sigurado dito, pero may source ako na nagsabi na, bakit? Don't you believe na magiging presidente ko ng Pilipinas? May ganun. Naalala mo yun? Chismis yung ano mo rin ganon. yun? Yung chismis na gano'n na magiging ano daw si Hart. Hindi, ang First sabi lady. magiging first lady. First lady, And you yun. don't believe that I'll become the president of the Philippines? Ang taas, ang tayog ng saranggola ni Pepe. Meron palang mga ganyan. Meron ganyan. Oo. Kaya- Kaya ngayon, yung kung ano man ang pag-aari ni Hart Evangelista, protection na lang po siguro sa AMLAC ang maibibigay sa kanya dahil nakikita naman po ng publiko kung paano siyang nagtatrabaho. Ito po ay independent na babae. Talagang isa po siyang napakasipag na asawa. Protection na lamang dahil legitimate sources po yung kanyang pinagkukunan. Ayun. Independent siya. Di ba? Lehitimo po yan, yung kanyang pera na yan, hindi dapat masama kung magkaroon man ng problema sa freeze order na yan. At saka sana, tigilan nila ang pangbabash kay Hart kasi unang-una, hindi naman si Hart ang punto rito. Dapat magano lang tayo kung sino yung salarin, doon lang tayo. Kung Yun sino yung lang, pinag-aanohan, ang usapin, ang focus, doon lang. Kasi si Hart, artista lang si Hart. At At saka, saka asawa siya. asawa. at saka pinakita nga ni Hart ang lahat ng mga endorsement niya. Ay, oo. Ang dami-dami. Ang dami-dami. At hindi nabawasan Hindi yun. nabawasan, nadadagdagan pa. Tapos i-questionin mo yung pera niya. Alam mo, kahanga-hanga si Hart Evangelista, anak mayaman. Buena familia ang kanyang pinagmulan. Lumaki sa Amerika hanggang 10 years old. Pagbalik dito, nagtrabaho pa rin. Pwede namang hindi na, mag-aral na lang at siguro magnegosyo. Dahil negosyo naman nila, chain of restaurants, di ba? Nag-artista pa. Lahat pinapasok niya para lang kumita, di ba? Kahanga-hanga siya. Ay, kaya kahit pala- may pera, nagtatrabaho. Alam mo, nanay, napag-isip-isip ko lang, kaya pala sumasagot si Hart sa mga comment pag naka-live siya. Umalis ka dito, papatulan talaga kita. Nasasaktan siya kasi alam niya hindi totoo. Kaya nilalabanan niya rin gumagano si Hart. Ano na naman to, may nagagano. Umalis ka dito, papatulan kita, wag mo sirain ang araw. Kung ginagano niya talaga. Buti nga, dukada eh. Oo, ganun siya. Umalis ka dito, papatulan talaga kita. Ilagay mo si Hart Evangelista sa isang tao na hindi nakapag-aral. Ay, malala yun. Ang bunga. Ang garambibig. Oo. Papatulan niya lahat talaga yan dahil alam niya ang katotohanan. Yes, yung pala Alam yun. niya kung saan siya nanggaling, sino siya at ano ang kanyang kapasidad. Alam niyo po, kahit naman hindi niya napangasawa si Senator Chis Escudero, si Hart Evangelista ay Hart Evangelista. Ay, tama. Oo, May oo. ipagmamalaki talaga. Correct. Kasi nagtatrabaho masipag, galing pa sa buena familia. Ngayon, yung pagiging po niya, sophisticada. Siguro sabihin na natin, oo naman nakikita rin natin siya na puro branded ang kanyang mga kagamitan. May kapasidad naman po siya para gawin yon. Kaya lang nung mag-iasawa na siya, ni Senator Chis, ay pinagsabihan siya na dapat modest life lang ang kanilang dapat na gawin dahil maging ehemplo. Diba? Yun naman yun diba? Correct. Meron naman talagang ganun. Pero ano pa rin, di ba, Nay? Dapat labas pa rin dyan kasi nung una, kilala na natin si Hart, wala pa si Senator Chis, na ganun siya, Nandun na parang siya, oo. pasyonista talaga. Hindi yung katulad yung nung nag-asawa, saka lang siya lumabas na ganun. Ganun na siya, wala namang pinagbago kung gaano siya kapabulosa
noong dalaga siya. oo. Ganun pa rin naman siya. At dun sa pagbili ng mga kagamitang branded, may karapatan siya. Hindi po ninakaw ng kanyang pamilya yan sa anumang illegal na gawain. Sila'y pinalaki silang magkakapatid ng maayos. Pinaghirapan po nila yan. Kaya kung ngayon, si Senator Cheese, ayan involved siya ngayon dyan. Paano niyang resolbahan ang problema ngayon? Ayun na. Na si Hart ang binubueltahan. Di ba? Correct. Napakasakit. Walang kinalaman. Kaya, kantahan mo na lang sila. Yan. Hindi kakantahan ko na lang sila ng Can you read my mind? Can you read my mind? Ay, siyempre babasahin ng mga buzzer. Ang utak ni Maureen McGovern yan. Superman ito. Can you read my mind? Ayoko makinig kasi susurado ako. Sige na. Do you know Do you know what it is you do to me? Don't know who you are. Just a friend from another star. Just a friend from another star. Ayan na. Here Here I am, like a kid at the school. Sige. Holding hands with a guy. Good! Will you look at me? Ano mo, Wendell? Magulo na nga ano si yan, Pastor. Kwebni. Quivering! Sige na nga, Tagalogin nga natin. Here I am like a kid at the school. Nandito ako ngayon parang isa akong estudyante. Bata. Isang bata na galing sa eskwelahan. Holding hands with a god or a fool. Naghahawak kamay sa isang... Ano yung God? Di ba Panginoon? Or a fool. Will you look at me quivering? Kung titignan mo ako, Ano yung quivering? Oh no! Like a little girl, shivering. Ano yan? para ako isang batang maliit. You can see right through me. Pag tinitignan mo ako sa kanan, Lagos-lagosan. Sa kanan daw. Right through me. Kanan. Kasi dapat nga naman left through me. Can you read my mind? gusto mo ba basahin ng aking utak? Hindi mo ba naiisip? Hindi mo ba naisip ang aking utak? Hindi mo ba nababasa ang aking utak? Can you picture the things I'm thinking of? Pwede mong picturean ang aking Picture. Wondering why you are. Nagtataka ako kung bakit ngayon lang. Ayan, wag na, tama na. Ayaw ni Maureen McGovern. Ayan, dito na tayo. Eto na. Ito hindi masyadong hard ang issue dito. Kumbaga, nagaganap lang ito na kwento, mga chika-chika sa mga Yes. artista, di ba? Oo. Yun, kasi di ba pinagpipistahan ngayon, miss na raw ni Mami Min si Catherine. Oo. Kasi hindi na raw sila nagkikita. Oh, wow. Yun ang sabi. Sana raw naman ay umuwi din paminsan-minsan si Catherine, parang kikita sila ng kanyang pamilya, lalo na ni Mami Min. Okay. Ano pa mga kwento? Nagli-live-in. Naglilive-in. Alam mo kasi na itong kwentong ito, ang haba na nito, ilang buwan na ito ha. Itong si Mayor Alcala at about Katrina. Pero walang umaamin, ha? Wala. Kaya ang dami-dami mga kwento. Kesyo, eto na. Nagli-live-in na daw. Okay. Ayan. Paano ba yan? Nagli-live-in na. Kasi yun nga ang sinasabi, na kaya raw hindi nakakauwi si Catherine, may sarili ng kondo, at nagli-live-in na daw sila doon ni Mayor Mark Alcala. Oo. Pero napakalinaw po ng sinabi ng aming source mula mismo sa pamilya ni Catherine, hindi po sila nagli-live-in. Ayun. Tapos eto nakakatawa, nagsarili ang anak. Pero yung palang pagkain niya, nanggagaling din kay Mami Min. Siya nagpe-prepare. Yung mga labada niya, doon pa rin naman pala siya nagpapalaba. Diba? Tapos lahat pala ng mga pagkain niya, dun pa rin kay Mami Min ang gagaling. Dinadala lang sa kondo. At nagpupunta pala sila Mami doon sa lugar niya. Madalas. Paano yun? Ba't hindi nila alam na nagli-live-in kung totoo yun? So, hindi totoo talaga. Oo. O di
Di sana kung pumunta si Mami Mendo, nadadatnan niya. Kasi siyempre gano'n naman pag gano'n sa kondo ka, siyempre siguro si Mami Men, pupuntahan nyo, asan na yung mga marumi mo, yung mga ano mo, tapos yung mga damit mo na isuot mo. Irarasyon, ibabalitan. Babalik naman, papalitan Ando naman. pa rin ang mga damit niya doon sa bahay nila. Kasi condo unit lang yung kanya. Makakarga ba lahat yung kagamitan niya? Pag may kailangan siya mga gamit, doon pa rin kay Mami Min. Kasi di ba nagsimula ang kwento nung magkukondo na nga si Catherine, di ba sabi, ay, magsasarili na yan. Ayaw na siguro magdidesisyon na para sa sarili niya. Kumokontra siguro. Oo, di ba gano'n ang mga kwento? Oo, ayaw nila Catherine na gusto na gawin ni Catherine ang lahat ng mga gusto niyang gawin. Kaya wala na sa poder ng kanyang ina. Di ba gano'n yun? Kaya nagkondo na daw. Yung pala, ito hindi naman pala. Hindi, kung nagsarili, tapos lahat di naman pala ng kailangan. Doon pa rin sa mga magulang kinukuha, di ba? So alam na ni Ay, kailan lang binuksan yung bagong business sila ni Mami Min. Nandun. Magkasama. Kasama sila. Ano naman ang kwento? Naku, nandun daw si Mayor Alcala, pero nasa loob daw ng sasakyan. Hindi raw bumaba. Oo. Ano ba yun? Grabe, Hindi raw bumaba. Ano yung bantay na lang ng bantay yung mayor? Pinababayaan na yung constituents niya sa Lucena? Kaya nga. Oh, di ba? Parang ganun na lumalabas. So kung gano'n ang kwento naman, hindi bumaba, may kwento naman susunod na ayaw na naman ni Mami Min kay Mayor. Parang ganyan yun ang naman. kasunod nun. Di ba yun ang kasunod? Kasi hindi Gusto bumaba. siyang pababain ni Catherine, pero hindi pinayagan ni Mami Min. Oh, di ba? Ayaw makita sa paligid, sa ribbon cutting. Mga Yun ang ganyan na kasunod mga nun. kwentong ganyan. Diba? Grabe. Pero alam mo, palagay ko, pinag-usapan na nila ito. Palagay ko tanggap na rin. Oo, di mas maganda. Palagay ko. Mas maganda. Oo. Hindi naman siguro ganun katigas ang ulo ni Catherine. Oo. Ayun, Naging masunurin, ano oo. nga nung bata, ilang taon sa kanila. Correct. Sumusunod naman sa kanila, di ba? At saka wala kami marinig kay Mami Min tungkol doon sa nagagalit siya kay Catherine na diba parang tahimik lang siya, kung ano man yung silang naririnig pamilya. niya, pabayaan Saka masunurin si Catherine. At saka di ba sabi nga ni Mami Min, si Catherine pa rin ang magdidesisyon para sa sarili niya. Kami Totoo. magpapaalala lang. Magpapayo lang. Hanggang payo lang ang magagawa namin ng Correct. daddy niya. Yes. Pero siya pa rin na magdedesisyon. At sana yung desisyon niya ay tama. Yun. Yun ang sinabi niya. At saka siguro sabi ni Mami Min, nako, wala akong pakialam sa kung anong sasabihin. Basta kami ni Catherine nagkakaintindihan. Yun ang kami mahalaga. dalawa. Oo. Kalabanin ka na ng buong mundo. Basta kakampi mo, pamilya mo, panalo ka pa rin. At least ngayon, matutuldukan to ng very light ha. Kasi ang kwento kasi dati, di ba, hindi nag-uusap si Catherine at saka si Mami Min, di ba? Eh ngayon, hindi. Close. Si Catherine naman hindi talaga madaldal. Oo. At saka No, wala lang talaga. hindi siya pala sausaw. Wala, diba, wala, kahit sa tahimik lang pagpo-post. siya. Correct. Ang natatanda akong nag-post siya nung hiwalayan nila ni Daniel. Ayun lang. Kailangan niya linawin. Oo. Di ba? Tsaka pag may magandang balita siya para sa kanyang mga fans. Yun lang. Kaya naku maganda to. Kantahan mo na si Catherine. Ay, hindi ka kanta mo na lang si Catherine na, just tell me you love me. Ay, maganda yan. Many times. Many times I wish you were here. I wish you were here. Through the velvet shadows of my dreams. Kanya. Many times I wish you were present. Through the darkness I've come, but it seems that you never had what you wanted. Yeah. Just tell me you love me. Whisper words I so long to hear. Let this time not be borrowed. Let this time not be borrowed. Let it be ours to share. Just tell me you love me. Ay, nako! Yun na yun. Just tell me you love me. Kaya naaabangan natin. Kaya naman, sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Kanino to? Ito na nga ang ating blind item Okay. for today's video. Ang bibida rito ay isang male personality. Sikat. Sikat. Hanggang ngayon sikat pa rin siya. Kasi Visible. Visible, sobra. Pero ito ang kwento nitong lalaki ito, dumating ito sa napakamadilim Na bahagi ng buhay niya. ng buhay niya. Na talaga nga namang, alam mo, yung very, hindi mo na alam kung saan ka kukuha ng lakas nung napunta siya sa ganitong sitwasyon. Pero yung kanyang karanasan na yan, patotoo na pinakamadilim man na gabi, Oo. kinabukasan May- sisikat din ang araw. May liwanag.
Pero sa Matapos din. in fairness, yun naman pinakamagandang kwento na nangyari sa buhay niya na hindi niya makakalimutan. Pagkatapos ng dilim, may liwanag na. Pero ito na, nung dumadanas kasi siya ng kadiliman sa kanyang buhay, maraming tumutulong sa kanya. Maraming tumutulong, nagbukas palad, nagbigay ng... Hindi niya kailangan humingi. Oo. Lalo na may isang taong tumulong sa kanya na talagang maraming tinutulungan talaga to. In fairness naman. Pero hindi natin na-expect na nag-extend siya ng tulong sa kapwa niya, artista. Bakit niya tinulungan? Dinalaw niya, no? Opo, nakita niya kasi parang awang-awa siya, di ba? Lalo na ini-interview sa TV ito, di ba? Na parang, At saka yung mukha niya, na, talagang parang oo, bear na. Yes, ano. talagang lutang na talaga siya. Pero itong taong itong tumulong sa kanya, isa talagang anghel. Naging anghel para sa kanya ito. At maraming naging anghel to sa maraming tao na din. Tinulungan ito. Yan, sa kanya madilim, nagbigay ng tulong, pinuntahan. Yung, di ba, nakalagak siya sa isang... Maliit lang na. Huwag naman nakalagak, parang patay na. Pag nakalagak. Nasa isang maliit na kwarto Nasa isang maliit na kwarto siya. Kaya nung nakita nung isang mabuting puso na, gumawa siya ng paraan. Baka magkapalitan na kayo ng mukha ng mga nurses mo. Oo, kaya ilipat natin ito. So, mas malaki. Oo, mas malaki. Tapos binigyan pa siya ng cheque. Balita ko, 1 million yan. Hoy. 1 million. O, diba? Eto na. Nangyari ang lahat-lahat, lumipas, at laging maliwanag ang mundo nitong lalaking itong nasasangkot sa madilim. Nakaraos sa madaling problema, nalampasan ang lahat ng pagsubok. Eto na, dumating na ang araw na lumabas ulit siya sa kanyang trabaho. Nagpasalamat siya ng todo-todo sa lahat ng tumulong sa kanya. Ngunit, eto na ang pangit. Hindi niya nabanggit ang isang taong tumulong sa kanya. Sadya niyang hindi binanggit. Kasi daw, eto na, magagalit daw ang istasyon kapag nabanggit ang pangalan niya. Kasi etong tumulong sa kanya, dating doon din sa istasyon na yon. Na lumipat, lumipat. Nagkaroon ng demandahan. Yes, kaya ang nagtaka ngayon, syempre may nagsabi ngayon doon na, pare, hindi ka Bakit naman ganon? Bakit ganon? Hindi ka man lang nabanggit doon. Siyempre, yung kahit na hindi mo, nung nagparating siya, mararamdaman na, parang kawawa naman ako. Ako na nga yung tumulong, nagmukha patuloy akong, alam mo yun? Yung unang naramdaman. Tapos meron din daw nagtanong dyan sa item mo, Oy, ba't di mo man lang binanggit? Magagalit ang istasyon. Ayan. Hindi ko kayang sabihin. Pero, siyempre, nandun ka na nagpapasalam. Siguro maiintindihan niya yung paninindigan ng tao kasi doon Wala siyang paninindigan. Wala siyang balls. Yun ang sinasabi ngayon sa kanya. Saan ka nakakita, tinulungan ka mula sa puso. Pagkatapos, hindi mo man lang pinasalamatan. Ano kung magalit yung mga ekotibo? Personal mong laban yan. Correct. Dapat may paninindigan siya. At saka simpleng pasasalamat lang naman. Yun, hindi naman siya nagpo-promote. Ito yung pasasalamat dahil tinulungan siya. Alam mo, yun sa isang panahon na kailangan niya ang bawat sentimo. Ay, totoo. Diba? Correct. At kaya napakalaking tulong nung inabot ng lalaki. 1 million? Grabe naman. Ano ba? Oo. Dapat talaga banggitin niya ang pangalan na Gusto mo magpabugbog? Ay. Patutulungan din kita dun sa nagbigay. Sige nga. Magpabugbog ka rin ang mukha mo. Sino ba ang bubugbog sa akin? Eto yung tatlo lalaki natin dito. Gusto mo? Pero yun naman nakakasama talaga ng loob. Talaga naman. Ay, oo Totoo naman. Ngayon, Totoo yan. sa darating pang mga panahon, syempre, may na ngayon yung tumulong sa kanya, wala. Wala pala akong maasahan. At saka, baliwala pala yung ginawa ko. Kaya tuloy, yung tumulong tuloy sa kanya, di ba nagsasabi rin na, kayo magaling lang kayo pag may kailangan kayo. Kayo, magagaling lang kayo. Pag may Pagka may kailangan kayo, pero pag ako humingi ng tulong, wala naman pala kayo May maibibigay. hugot din pala. Kaya hindi natin masisisi. Doon tayo sa item mo, sa BI mo. Clue. Clue, araw-araw natin ito nakikita, ha? Ay, talaga? Sobra, araw-araw. Ay, nag-host? Oo, masaya ito. Mga ganun-ganun to. Ay, ang galing. Galing sumayaw. Di ba ganyan? Oo. Pero ito siya, siyempre, magaling talaga siyang sumayaw. Ay, oo. Galing Tumbling-tumbling to Ay, eh. oo. Pero hindi niya na kaya ngayon. Ito yung
mga bata sa kalye. Ay, totoo. At saka alam mo, sa lahat ng grupo nila, siya ang umangat ng husto. Siya nagpatuloy. Siya ang nagpatuloy. Oy, Ay, may pati kasama pa rin siya. Yung kasama siya. Mas hindi palaban masyado. yun. Ay, Mas palaban. Mautang na loob yun. Matanaw. Ay, oo. Ay, oo. Kaya naman nakita mo, nagsisilbi. Oo, di ba? nga. Pero ngayon, hindi na, di ba? Oo. Pero mas may utang na loob yon. Tsaka ano yon, may paninindigan. Ito, wala. play safe. Ayun, Oo. takot. Napaka-play safe. Ay, nako. Ano pa? Ano Ay. pa ang clue? Pangalan. Naku, ang pangalan niya, nasa dulo ng alphabetical to eh. Anong alphabetical na naman yan? Alphabetiko. Alphabetiko. Marami siyang kapangalan, pero iba ang spelling. Ayun. Di ba? Oo. O yung apelyido. Dali. Para kay Tito Manny Garcia and Tita Norsky. Naku, nga. Para kay Wating-Wating ng London at kay Tita Ace ng Pet Market. Ayan na. Paano ko kaya yung apelyido niya? Kasi di ba ang apelyido niya to, yung isang... Yung dating mayabang sa commercial. Mahangin. Oo. Di ba? Ayan. Ano sabi niya? Galing siya mahangin. No? Di ba? Yung Pumanaw na siya. Sumalangit. Pero siya yung pag sinabi mong mahangin. Siya yun. Siya yun. Isa yun. Oo. Ay, nako. At saka, ay, pung pala yun, ano, yung pag nagtataguan. Oo. Pung. Bung. Pero pwede rin na, bung. Ay, nako, kaya naman. Mag-subscribe po kayo, mag-like, mag-share. At pakisama na rin po ang Romel Chica Vlogs. Marami pong salamat. At, Ang Rom Air Circulator. Ano? Wala pa. Wala pa ba? hindi pa ako nagsasabi. Hindi pa. Mamada. Wala pa pala. May taxi naghihintay. Okay, kaya naman mga nako, SNNers naming mahal, pinakamamahal. Sigurado po ito, wala nang magdadoubt pa sa inyo kung sino ang ating blind item. Walang mauupo ngayon sa row 4, nakatabi ang mabawang basuran at Walang electric fan. ito yun. Rom Air Circulator. At syempre, wala kayong dapat gawin kundi hit nyo lang ang bell na ito para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At ang lagi ko pinapaalala sa inyo na please, don't skip at supportahan nyo aming Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. Ayun. Ang galing. Galing ko sumayaw. Galing sumayaw. Yon. Kaya naman, maraming salamat pong muli sa inyo mga minamahal naming kachika. Ang inyo pong suporta, tiwala at pagmamahal ang talagang aming lakas. Hanggang sa susunod na sultada po ng inyong ating programa. Ito po ang Showbiz Now!